Rosa's POV. Maaga kaming umalis ni Patrick ng bahay sakay ng private helicopter nito. Ayaw daw kasi niyang magmaneho ng matagal. O baka ayaw lang niya ako makasama ng matagal. Bumaba ang helicopter sa helipad ng resort. Unang bumaba si Patrick at sumunod ako. Pagbaba ko kagad akong sinalubong ng yakap ni Tita Vivian. Hinalikan niya ako sa pisngi. Hello dear, I'm so glad you two made it. Of course, ayoko nadidisappoint na maganda kong tita. I said while hugging her back. Tara na sa loob, mainit. Shucks, umiiyak na yata ang kilikili ko. Binitawan ako nito sa kahinila papunta sa loob ng hotel nito. Tahimik na sumunod si Patrick sa amin. Dinala kami ni tita sa chapel. Ilang minuto pa'y nagsisimula ng misa. Pinadala na lang namin sa bellboy ang mga gamit para dalhin sa magiging kwarto namin. Iniwan muna kami ni Tita Vivian sa may upuan dahil tinawag siya ng mga amiga niya. Katabi kong tahimik pa rin si Patrick. Rosay! Napalingon ako sa likod dahil doon nagmula ang boses. Lumiwanag ang mukha ko na makilala kung sinong dalawang lalaki na kumakaway sa akin. Christoph! Troy! Sigaw ko. Tumayo ako't mabilis na pumunta sa kinakaroonan ng dalawa. Sabay kong niyakap ang dalawa sa bewang dahil hindi ko naabot ang mga batok nila. I miss you both. Narinig kong tumawang mga ito at niyakap din ako pabalik. We miss you too, Rosay. Bulong ni Troy sa akin. Nalaman namin ang tungkol sa pag-alis ni Maxie. We miss her too. Bakit siya umalis nang walang paalam? Ano bang iniisip niya? Umiling ako para malaman itong hindi ko rin alam kung anong nasa isip ni Maxine. Naibaon kong mukha ko sa dibdib ni Troy. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanilang sitwasyon. Baka ikapahamak pa ni Papa yon. Lalo na si Patrick. Alam kong ayaw niyang pagkalat ang nangyari ng kasal niya. We both missed her. Huminga to ng malalim at mas sinigpitan pang yakap nito sa akin. Humiwala ito sa kamahinang kinurot ang pisngi ko. Ngumiti ako. She'll be fine, okay? Party ni Mama to, hindi tayo dapat maging malungkot. Tumango ako. Christoph and Troy are twins. Mas matanda ako sa kanila ng 2 taon. May lahi talaga kaming kambalin. Pero hindi sila identical. Hindi tulad namin ni Maxine. Ang pagkakaiba lang namin ni Maxine ay yung nunal. May malit na nunal ako sa may noo at si Maxine naman ay wala. Kasabay ko silang lumaki kaya sa lahat ng mga pinsan ko si Troy at Christoph ang pinakamalapit sa akin. 7 years old ang dalawa nang umalis ito ng bansa. Dahan-dahan akong lumayo na may tumikim. Hinarap ko si Patrick. Nakakunot ang noo nito at nakapamulsang isang kamay. Pumunta ako sa gitna at sinimulang ipakilala to sa isa't isa. Cousins, this is Patrick Gavin Belmonte, my husband. Hindi namin nabalita ang ikinasal ka. O sadyang hindi mo lang kami inimbita? May bahid ng pagtatampo ang boses ni Troy. Samantalang si Christoph naman ay nakamasid lang kay Patrick na parang sinusuri to. Hindi. Ano kasi? May mainit na kamay ang dumantay sa balikat ko. Pasensya na kung hindi namin kayo naimbitahan. Nagmadali kasi kami. Alam niyo na. Bumaba ang kamay ni Patrick sa bewang ko at hinapit ako papalapit sa kanya. Naitukod kong magkabilang kamay ko sa matigas na dibdib nito. Diretso niya akong tinignan sa mata habang patuloy na pagsasalita. Gusto kasi kagad maikasal kami, baka makawala pa eh. Rinig na rinig kong mabilis na pagtibok ng puso ko. Ako nang unang nag-iwas ng tingin. Pinagdikit kong ibabang labi ko't nang mapuntang tingin ko sa mga pinsan ko'y ngumiti ako pero hindi yun abot sa mata. No, enough. Hindi na dapat ako mahulog sa bitag niya. Hindi na dapat ako makaramdam ng pag-asa na maaayos ang samahan namin. Alam ko na, umaarte lang siya dahil nasa harap namin ng mga pinsan ko. Pero bakit hindi ko mapigilan ang abnormal na pagtibok ng puso ko? Ngumiti si Troy at saka inilahad ang kamay kay Patrick. Troy nga pala pare. Binitawan ako ni Patrick at saka tinanggap ang kamay ni Troy. Tumango ito at saka bumitiw. Christoph, walang emosyong sabi ni Christoph. Tinanggap ni Patrick ang kamay nito. Napansin kong pinisil ni Christoph ang kamay ni Patrick. Samantalang isa naman ay matamanding nakamasid kay Christoph. You break her heart, I break your face. And I'll make sure surgeons can't even fix it. Tumaas ang isang gilid ng labi ni Patrick. Oh no, naglalaro ka pa rin ba ng soccer, Troy? Sabi ko para maibsan ang tensyon sa kanila. Lumawak ang ngiti ni Troy. Nawala na rin ang atensyon nito sa dalawa. Naghiwalay na rin ang mga kamay ni Patrick at Christoph, ngunit hindi pa rin tapos magbigay ng matatalim na tingin ng mga ito. Kinagat kong ibabang labi ko't binalik kay Troy ang tingin. Yap, actually, kasama ko yung co-player ko. Nasaan ba yun?
May hinanap to sa likuran ko kaya napalingon din ako. Riker! Nanigas ang katawan ko nang banggitin niya ang pangalan ng kasama nito. It can't be. Lalong kumabog ang dibdib ko nang lumingon ang isang lalaki sa gawin namin at magsimulang lumakad. Riker! Humarap ulit ako kay Troy habang nakakuyom ang mga kamay. Tignan mo nga naman ang pagkakataon, nakakagago. Mula sa peripheral vision ko inakbayan ni Troy si Riker. Tara dito pre. Troy si Riker. Ipagmayabang mo ko sa pinsan ko. Kinagat kong ibabang labi ko't nag-isip kung paano ko pakikiharapan ito. Hi Rosa. Nanindig ang balahibo ko nang banggitin itong pangalan ko. Huminga ako ng malalim. Madin kong pinikit ang aking mga mata para maibsan ang kaba. Pagkatapos ay dumilat at hinarap sila. Nangiwi ako na magtamang mga mata namin. Long time no see, Riker. Nabigla si Troy. You knew each other? How? She's her, Troy. Mahinaw sabi ni Rike habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Kumulat ang noo ko sa sinabi nito. Anong ibig sabihin niya? Kinikwento niya ba ako sa pinsan ko? What? Siya yung ex mo na mahal mo pa rin at iniwan mo lang para matupad ang pangarap mo? Si Rosa yung sinabi mong babalikan mo't babawiin? Yung ex mo na sinabi mong pakakasalan mo? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Katahimikan na naghari pagkatapos ni Troy magsalita. Wala ni isang gustong magsalita, napayuko ako. Ayokong salubungin ang mainit na tingin ni Rike. Nakakuyom ang kamay nito na parang pinipigilan ang sarili. Hindi ko rin matignan si Patrick. Ngayon nandito si Riker, ano kayang masasakit na salitang sasabihin niya sa akin mamaya? Awkward, narinig kong sabi ni Christoph. Malamang ay naagaw namin ang atensyon ng dalawa para maputol ang pagbibiging nila ng matataling na tingin. Napapitlag ako nang may kamay na pumaikot sa bewang ko. Tiningala ko kung sino nagmamayari ng kamay na yon. Nakita ko matigas na anyo ni Patrick, matalim to nakatingin kay Riker. Gumagalaw din ang panga nito. Napalunok ako nang pumunta sa akin ang titig nito. Hindi ko na naituloy pang sasabihin ko dahil sumulpot na si Tita Vivian. Mga anak, tara na sa pwesto natin. Magsisimula ng misa. Hinila ako ni Patrick nang tumalikod na si Tita Vivian. Napasinghap ako nang sungguin nito si Riker sa balikat. Mabigat ang paghinga nito kaya pinili ko na lang na manahimik kaysa mag-away kami dahil sa ginawa nito kay Riker. Umupo kami sa unahang linya. Si Tita Vivian ang nasa unahang upuan. Katabi nitong dalawang anak at pagkatapos ay pumesto si Riker sa tabi ni Troy. Paupo na sana ako sa tabi ni Rike nang hilahin ako ni Patrick. Ito umupo sa bakanting upuan sa tabi ni Rike at ako naman ay sa gilid nito. Tahimik lang ako hanggang sa magsimula ang misa. Magbigay kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Masiglang sabi ng pari. Peace po, peace be with you po. Nakangiting bati ko sa mga taong nakaupo sa likod ng linya. Gumanti rin ang bating mga to. Humarap ulit ako tumingin sa gawin ni Patrick. Tumikim ako para kunin ang atensyon nito at hindi naman ako nabigo doon. Iniwas kong tingin ko sa kanya. Peace be with you. Bumaba ang ulo niya bago ako makagalaw. Nalalaki mata kong mapaawang ang labi ko't sinalo niyang hingal na kumawala sa lalamunan ko. Sumabog ang mga bomba sa aking ulo. Sumugod ang apoy sa aking nervous system. Peace be with you too. Binalik na nitong tingin sa harap. My hands rose to my lips. I can't believe this. He kissed me. Hindi ko alam kung ilang minute akong nakatanga dahil sa ginawa niya. Nag-init ang mga pisngi ko dahil alam ko maraming nakakita sa ginawa ni Patrick. Nasa unahan kasi kami. Bago ako makaharap, napansin ko isang lalaki nakasilip sa gawi ko, si Riker. Mababasang lungkot sa mukha nito. Nakakaramdam ako ng guilt dahil alam kong ako ang may gawa nun. Lumunok ako bago itong nginitian pero hindi yun umabot sa mata saka ako humarap ulit sa altar. Natapos ang misa, nagmano ako kay Tita Vivian. Sinusundan namin ng pari sa bawat lugar na babasbasan nito. Ang ibang bisita naman ay pinauna na ni Mama sa buffet table. Naramdaman kong may humawak sa kamay ko. Nilingon ko kung sino yon. Napatigil ako sa paglalakad. Napatingin ako sa magkahawak naming kamay at pagkatapos ay luminga sa paligid. Marahil ay hindi yun napansin ni Patrick dahil may mga kausap to mga businessman. Rosa, tiningala ko to. Lumunok ako bago sumagot. Rike, hindi ko na rin naituloy ang pagsagot dahil may mga kamay na humawak sa bewang ko. Nilayo ako ni Patrick kay Riker ngunit humigpit ang hawak ni Riker sa kamay ko. Tiniliman nito ng tingin ang kamay ni Riker na nakahawak pa rin sa kamay ko.
Ako na mismong bumitiw, napayuko ako nang makita na naman ang lungkot sa mga mata ni Riker. Let's go, Rosa. Matigas na sabi ni Patrick. Papatalikod na sana kami ngunit humarap ulit si Patrick kay Riker. Umangat ang isang gilid ng labi nito. Don't be pathetic pare, akin na siya. Huwag mo nang ipagpilitan ng sarili mo sa kanya. Bakit mo sinabihan ng ganun si Riker, Patrick? Sabi ko habang hinihilan niya ako papunta sa hindi mataong lugar. Shut up, Rosa. Kanina pa ako naiinis sa'yo. Bawat pagdiin na salita nito'y siya ring pagdiin ng kamay niya sa braso ko. Napapangiwing na lang ako. Diniin niya ako sa pader at saka nilagay ang kamay sa magkabilang gilid ko. Handa na sana akong sigawan ito, ngunit nalunok ko rin yun dahil napansin ko kung gaano kalapit ang mukha nito sa akin. Parang ang late ko dahil sa ginawa nito. Napalunok ako nang bumaba ang tingin nito sa labi ko. Agad kong binasa ang ibabang labi ko. Anong gagawin ko kapag hinalikan niya ako ulit? Hinulin tong mga mata ko. Nakita kong pagtigas ng anyo nito. Siya yung kausap mo sa party, right? Tsk, hanggang dito ba naman? Dinala mo yung kakirihan mo, Rosa? Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi nito. Wala kaming ginagawang masama ni Riker. Inaakit mo siya. Gumalaw ang panga nito, tanda ng galit ito. Napapikit ako ng mariin at dumilat. Nakakainis. You're delusional, Patrick. Kung ako sa'yo, magsisimba ko araw-araw. Tinulak ko to ng malakas at inayos kong damit ko nang makawala dito. Ilang beses akong lumunok para maiwasang lumabas sa mga luha ko. Para naman hindi puro kahalayan ang nasa isip mo. Mutik na ako mapasinghap nang dumampi ang palad nito sa pisngi ko. Nagiging palaban ka na, Rosa. Naminis mo tuloy ang mahinang ikaw. Dahil sawang-sawa na ako sa pang-aapi niyo sa akin. Tao ako pero parang gamit kong ituring mo. May sarili akong utak, hindi mo ko kailangang kontrolin. Pagkasabi ko noon ay tumalikod na ako. Nakakuyom ang mga kamay ko habang naglalakad palayo dito. Why can't I hate him? Nahabol ko sila Tita Vivian sa gazebo. Ilang minit lang ay sumunod na si Patrick. Hindi ito pinapansin hanggang sa matapos ang pagbasbas. Hindi ko na rin nakita si Riker hanggang sa matapos yon. Inaya na kami pumunta sa buffet table para makapagtanghalian na. Nagulat ako nang ipagdusog ako ni Patrick ng upuan. Umugong ang tuksuhan sa lamesa namin. Knowing Christoph and Troy, palabas lang naman niya ang lahat ng ito. Binigyan ko ito ng ngiti ngunit hindi umabot sa mga mata ko at saka umupo sa upuan. Dinusog nito. Sige mga anak, magsikain kayo ng madami. Naku, lalo na kayo Patrick at Rosa. Ang layo pa naman ang binyahin niyo, sabi ni Tita Vivian. Mas pinili nitong sumalo sa amin dahil family first daw at mamaya na siya makikipagchismisan sa mga amiga nito. Okay lang po kami tita, sagot ni Patrick habang hinihiwang karning nasa plato nito. O Riker, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Hindi mo ba nagustuhan ang luto? Napatingin ako sa gawin ni Riker, nasa harap ko itong nakapwesto. Tinutusok nitong broccoli at saka sinubo. Okay lang din po ako tita. May tumingin ito sa akin. I can see longing in his eyes. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Iniisip lang po ako. Naku, kung sino man yung iniisip mo ngayon, napakaswerte niya, sabi ni Mama sa kasinubong pagkain sa kutsara nito. Tinaliman ko ng tingin si Christoph nang tumikim ito sa kangumiti na nakakaloko. Naramdaman kong mainit na palad ni Patrick sa kamay ko na nasa ibabaw ng lamesa. Kahit na gustong-gusto kong init nun, kailangan ko pa rin maging matatag. Ayoko nang malaman niya na sa bawat haplos niya ay nanghihina ako. Pasikreto kong binabang kamay ko at nilagay yun sa kandungan ko. Tumikim ako. Tita, si Papa nga po pala. I just want to change our topic. Saka napansin ko ring wala si Papa samantalang sabi ni Tita Vivian ay tatawagan niya ito. Naku, hindi daw siya makakapunta at pupunta siya ng Australia. Business, panay na lang trabahong inaatupag niya. Simula nung mamatay si Avery. Malungkot na sabi nito. Tumikim ito sa kangumiti ulit. Alam kong ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa mama ko dahil sa amin ni Maxine. Ayaw na niyang maging malungkot at mangulila kami sa pagmamahal ng isang ina. Kumain na lang tayo. Pagkatapos ng tanghalian ay nagkwentuhan kami ni Tita Vivian tungkol sa kung paano niya naisipang magpatayo ng resort at pati na rin ang mga nakita nitong magagandang places sa mga pinuntahan nitong bansa. Nakikita ko ulit ang kislap sa mga mata nito na kinuha ng taong umiwan sa kanya. Nagpaalam kami ni Patrick na magbibihis lang kami at mamahinga ng konti. Maaga kasi kaming umalis at napagod pa sa biyahe. Pumunta kami sa kwarto namin. Walang umiimik ni isa sa amin. Hindi ako sumasabay kay Patrick sa paglalakad. Lagi akong nasa unahan nito.
Ngunit nararamdaman kong pang mainit na titig nito sa likod ko. Pagkapasok ko ng kwarto namin, kaagad akong dumiretso sa bedroom nito. Dala-dala mga maletang inilagay ng bellboy sa may gilid ng pinto namin. Nilapag ko yon sa ibabaw ng kama, saka inalis ang mga damit sa loob nun. Hindi na ako nabigla nang sabihin ni tita sa akin na isa lang ang kwarto. Alam ko na kung saan ako matutulog. Sa sofa? Saan pa ba? Wala namang awa sa akin si Patrick. Siguradong hindi niya ako gustong makatabi. Narinig kong pagbukas ng pinto. Mauna ka na magbihis. Malamig ko, sabi ko. Habang hindi nakatingin dito, tumayo ako saka pumunta sa kinaroroonan ng pinto. Palabas na sana ako, ngunit tumarang si Patrick sa may pinto. Nagtataka ko tong tinignan. Okay. Sinarado nitong pinto sa likod nito at pagkatapos ay isa-isang inalis ang pagkakabotones ng polo. Nagulat ako nang hubarin niya yon sa harapan ko. Anong palabasin mo ko? Natataranta kong sabi. Tumingala ako sa kanya habang hinahagis ang shirt niya sa sahig. Ang kanyang dibdib ay maganda na may mumunting mga buhok at ang kanyang 6 na abs ay parang isang bagay mula sa isang fitness magazine. Bakit? What? Lalabas ako. Nakaharang ka? Nag-iwas ako ng tingin dahil sa intensity nakikita ko sa mata niya. Ano bang ginagawa niya? At higit sa lahat, ano bang balak niya? I can't read him. Shit. Fine, tatalikod na lang ako. Nanginginig akong tumalikod dito. Kung yun man ang balak niya, hindi ko may bibigay. Ayokong isipin itong siya ang kahinaan ko. I need to fight my feelings for him. Pero bakit ibang sinisigaw ng katawan ko? Gusto nitong harapin ko si Patrick at kung ano man ang gusto nitong mangyari. Pinili kong ulo ko para maalis sa isipan kong malaperpektong katawan nito. Nanigas ako na may mainit at malambot na bagay ang dumikit sa balikat ko. Napasinghap ako nang maramdaman ang hininga nito sa bandang tenga ko. You're so cold to me. Mabilis ko tong hinarap. Ano bang? Lumapat ang labi nito sa labi niya. Tinakpan niyang bibig ko, pinipigilan ng mga salitang lumalabas. Hindi ko alam kung sino nagtulak sa akin para pumikit at ilagay ang magkabilang kamay ko sa balikat nito. Kailangan ko siyang itulak pero hindi ko magawa. Nalulusaw ako sa mga braso nito. Ang mga braso nito'y pumaikot sa bewang ko at mas diniinan pa sa kanya. Bakit niya to ginagawa sa akin? Pinaparusahan niya ba ako? Diniin niya ako sa pader sa mas magkalapit pang katawan namin. Binaba nitong isang strap ng dress ko. Why am I responding to his touch? God, I'm dying for his touch. Hindi ko alam kung ilang beses ko inisip kung kailan ko mahawakan ng ganito si Patrick. Bumaba ang halik nito sa leeg ko. Napaungol ako sa ginawang pagkagat nito doon. Napasabunot ako sa buhok niya at lalong humigpit yon nang pumababa ito sa collarbone ko. Tinigil itong paghalik sa akin saka tinitigan ako sa mga mata. Nag-init ang mga pisngi ko. Hingal na hingal kami pareho. Dream come true na ba to? Nagsisimula na bang magkaroon ako ng puwang sa puso niya? Umangat ang isang labi nito at binaba ang tingin sa dibdib ko. Okay na yan para malaman ni Riker kung saan siya lulugar. Nalito ako sa sinabi nito. Lumayo siya ngunit seryosong nakatitig pa rin siya sa akin. Tinignan kong sarili ko sa salamin na malapit lang sa may pinto. Lalaki ang mga mata ko nang makita ang mga pulang hikis sa nasa leeg ko at dibdib ko. Namula ako sa galit. Hayop ka talaga! Lumapit ako dito at sasampalin kung hindi lang nasalo ni Patrick ang kamay ko. No, Rosa, you're the slut. Ikaw ang hayop. Sabi nito, nasaktan man sa sinabi nito ay hindi ko pinahalata. Palatandaan lang yan, kahit hindi kita gusto, akin ka pa rin. Get your hands off me, Patrick. Pilit kong binabawing kamay ko, binitawan nga ni Patrick ang mga kamay ko pero kagad din itong hinawakan ng braso ko. Mahal mo ko, diba? Kung mahal mo ko, susundin mo lahat ng gusto ko. Paano nito nalaman ang tungkol sa nararamdaman ko sa kanya? Akala mo hindi ko alam ang tungkol doon? I read the letter Maxine left for you. Nabigla ako sa sinabi nito. Pumasok ka sa kwarto ko? That room is part of my house. Gagawin kong lahat ng gusto kong gawin sa pag-aari ko. Napakagat ako sa aking ibabang labi. I know you'll never love me back. You're right. May hina nito saad. Hindi ko nang pinipilit ang sarili ko sa'yo. Sinukuan na kita, Patrick. Hinintay ko na lang yung araw na ilalabas mong annulment papers para makaalis ka na't mahanap mo si Maxine. She's the one you love. I'm just her substitute. Nakayuko kong sabi. Mabilis na tumulong luha sa aking mga mata. This is the first time na nag-usap kami ni Patrick ng ganito katagal. Ang madinitong hawak sa braso ko'y unti-unting lumuwag. You're not her substitute. I've never looked at you that way.
Napangat ako ng tingin. Ha? You cry a lot? You're clumsy. Hindi mo alam kung paano panindigan ng sarili mo. Marunong ka magluto, masarap. Kinaan niya yung ginawa kong pagkain para sa kanya? Total opposite ka niya. That is why hindi ako ma-in love sa'yo. Upo ako sa ibabaw ng king-size bed habang hinintay na lumabas si Dylan sa banyo. Huminga ako ng malalim at tinignan yung pinto ng banyo na pinasukan nito. Mukhang wala pa tong balak na lumabas kaya nagbihis na muna ako. Pagkatapos ko magbihis ay mupo ulit ako sa ibabaw ng kama. Nagangat ako ng tingin na bumukas ng pinto ng banyo. Napalunok ako. Ang tanging suot lang ito'y kulay itim na boxer. Pinupunasan nito ng tuwalyang basang buhok. Bumaba ang mata ko sa hubad na dibdib nito. Tumutulong ilang butil ng tubig doon. Nag-iwas ako ng tingin na maglakad ito papalapit sa akin. Patrick, ano bang sasabihin ko? Shit, kinuha ito damit na inihanda ko para sa kanya. Inihanda ko na yun habang naliligo to. Magpahinga ka na, Rosa. Yumakap ako ng isang unan at tumayo mula sa kama. Tumaas ang isang kilay niya. Saan ka pupunta? Sa sala, doon ako matutulog. Mahina kong sabi, hinila niya ako papalapit sa kanya hanggang sa maging isang ruler na lang ang layo namin sa isa't isa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang salubungin kong titig nito. Bakit? Dito ka matulog. Binitawan niya ako at nilagpasan, nilingon ko to. Ikaw, saan ka? Huminto ito na magsalita ako. I can handle myself. Sabing to habang nanatiling nakatalikod sa akin. Umaarte ba siya? Wala naman ditong tita ko't mga pinsan Paasa ka, Patrick. Paasa. Binaba ko yung hawak kong unan at kumot sa kama, saka muling tumayo ng maayos. Patrick, tawag ko muli dito. This time humarap na siya sa akin, nanatili pa rin ang seryosong mukha nito. Pinatatag kong boses ko. Wala naman dito sila Tita Vivian, tigilan mo ng pag-arte na may pakialam ka sa akin. Umangat ang isang labi nito. Pinakita na naman niya sa akin ang malademonyong ngiti nito. Rosa, I cared for you because I need you. And not the other way around. You remember my father's will, right? Patrick, hindi ka naman ganyan noong una tayong nagkita. Hindi ito umimik. When can I wreck the walls you build around you? Hindi ko na napigil ang manginig ang boses ko. You can't, I won't let you. Malamig nitong sabi, napayuko ako. Ang tanging nagawa ko na lang ay tignan nitong maglakad palabas ng pinto. Napapitlag ako ng isara nito ng malakas yun. Napahiga ako sa kama at saka tinakpan ng mga mata ko. Dala siguro ng pagod ay kagad akong dinalaw ng antok. Hanggang kailan kayo magtitiis si Rosa sa malamig na pakikitungo ni Patrick sa kanya? Magawa pa kayang mahalin ni Patrick ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.